Posible nga ba talagang umabot sa $100 ang presyo ng XRP kahit na may napakalaking supply na 100 billion? Marami sa ating mga Pinoy crypto traders at investors ang curious po rito. Lalo na't si XRP ay isa po sa mga matagal ng pinagkakatiwalaang altcoins dito sa crypto market. Kaya ngayon ay pag-uusapan po natin, hindi lang kung pwedeng mangyari ito, kundi kung realistic ba talaga ito base sa mga numero at kasalukuyang kalagayan ng global market. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga bang ibig sabihin ng pagtaas ng XRP sa presyong $100? Ayan, kung titignan po natin ang presyo ngayon ng XRP ay naglalaro po ito sa mga $2.10. Ang pag-akyat po nito sa $100 ay nangangahulugan ng malaking pagtaas na halos 4,660%. Para mas malinaw, ibig sabihin nito ay kung meron kang 1,000 pesos na halaga ng XRP ngayon, magiging 46,000 pesos yan kung umabot nga sa $100 ang presyo ng XRP. Pero teka, hindi lang simpleng pagtaas ang kailangan nating tingnan dito. Para umabot po ang presyo ng isang asset sa ganitong antas, kailangan din nating tingnan ang market capitalization. Ayan. Ano ang market capitalization at bakit po ito mahalaga? Ang market capitalization or market cap ay ang kabuuang halaga ng isang asset batay po sa presyo nito at sa dami ng umiikot na supply or circulating supply. Sa simpleng salita, ito ang ginagamit na sukatan para makita kung gaano kalaki ang halaga ng isang asset sa buong market. Para kay XRP ay meron po siyang supply na 100 billion. Kung bawat isa ay magiging $100, ang magiging total market cap nito ay aabot po sa $10 trillion. Oo, tama po ang narinig ninyo, $10 trillion. Ngayon ay realistic ba na umabot si XRP sa $10 trillion na market cap? Dito na po papasok ang critical thinking. Para ma-visualize natin, tingnan natin ang ibang malalaking asset ngayon. Ayan. Si gold. Ayan, pagdating po rito kay gold, ay meron po siyang 20.55 trillion na market cap. Ayan, pinakamahalagang asset po sa buong mundo itong si gold. Ang pumapangalawa ay ang Apple Incorporated. Ayan, Apple Incorporated. Meron naman po siyang 2.83 trillion dollars. Ayan, pinakamalaking kumpanya po ito sa stock market. Pangatlo ay si Bitcoin, kung saan ay meron naman po siyang 1.6 trillion dollars. At ang buong crypto market ay may kabuuang market cap na 2.72 trillion dollars. So kung gusto ni XRP na umabot po sa 10 trillion dollars, kailangan po nitong lagpasan si Bitcoin, Ethereum at halos ang buong crypto market na pinagsama. Yan yung pinagsamang market cap ng buong crypto market. At higit pa dyan ay kailangan nitong halos maging kalahati ng halaga ng ginto sa buong mundo. Kaya, ayan. Ngayon ay pwede bang mag-decouple itong sa XRP sa market trend? Ang tinatawag po na decoupling ay kapag ang isang asset ay gumagalaw ng independent sa galaw ng ibang assets. Sa kasalukuyan ay karamihan po sa mga cryptocurrencies ay sumusunod sa galaw ni Bitcoin. Pero kung sakaling mag-decouple po sa XRP at magkaroon ito ng kanyang sariling lakas at saka demand, posible po nitong lagpasan ang ibang assets sa in terms po ng performance. Ngunit tandaan po natin, para mangyari ito, kailangan po ng napakalawak na adoption sa buong mundo, lalo na po sa mga financial institutions at mga bansang gagamit kay XRP bilang standard sa cross-border payments. Ngayon ay may posibilidad ba talaga kahit matagal? Ayan, ayon po sa ilang projections, maaaring umabot ng 20 years bago po maabot ni XRP ang presyong $100. Kung susuriin natin kung ang adoption at integration ng XRP sa mga financial systems tulad po ng remittance, interbank at saka digital banking ay tuloy-tuloy, may posibilidad po. Pero pangmatagalan po talaga ito at hindi biglaan. Ngayon ay ano naman po ang mga posibleng hadlang sa pag-akyat ng presyo ni XRP? Siyempre, una ay nandyan po yung regulasyon.
Hanggat hindi po malinaw ang legal status ni XRP sa mga bansa tulad ng US, limitado pa rin ang galaw nito sa institutional level. Pangalawa ay nandyan rin yung kanyang supply. Ang sobrang dami po ng supply, yan po ay nasa 100 billion XRP, ay nagpapababa ng scarcity o kakulangan, kung saan ay karaniwang nagtutulak po sa presyo pataas. At ang pangatlo ay ang market competition. May iba pang mga cryptocurrencies na mas advanced at saka may traction sa kasalukuyan tulad po ni Ethereum, Solana at saka Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang mga dahilan kung bakit posible pa rin ito? At ayan, ang unang posibleng dahilan ay ang use case. Isa po sa pinakamatibay na rason ay ang use case ni XRP sa real world finance, lalo na po sa cross-border transactions na mas mabilis at mura kaysa sa traditional banks. Pangalawang dahilan ay ang institutional support. Kung patuloy po na susuportahan ng malalaking financial institutions, ay itong si Ripple, yan ang kumpanya sa likod ni XRP, lalaki po ang demand. At ang pangatlong dahilan ay ang tinatawag na global adoption. Kung maging standard po sa XRP sa mga international settlements, malaking potential po ang makuha nito. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP. Yan, marami po sa atin ang gumagamit ng crypto bilang alternative investment at saka remittance tool. Kung sakaling umabot nga sa $100 na presyo itong sa XRP sa mga susunod na taon, malaking benepisyo po ito, lalo na sa mga nakabili pa noong mababa ang presyo ng XRP. Pero syempre, dapat po nating tandaan na speculative pa rin ang lahat. Kaya mahalaga ang diversification ng ating portfolio, continuous research, at hindi po basta-basta nag-i-invest dahil lamang sa hype. At ayan, bilang panguli ay ang masasabi ko naman rito ay maganda po ang long-term potential ng XRP, lalo na kung magpapatuloy ang partnership nila sa mga bangko at saka financial networks. Pero bilang isang investor, hindi tayo dapat magbase ng desisyon sa wishful thinking lang. Dapat ay laging mayroon po tayong plano, disiplina at sapat na kaalaman. Kaya mga ka-crypto, wag puro hype. Aral muna bago mag-invest. Kaya ayan, kung tignan po natin kung may chance ba talaga si XRP na umabot sa $100. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.